At may sasabihin ako sa inyo si Gutesa sa ngayon, wala sa akin yan, hindi ko siya alam. Hindi na siya pinoprotektahan, illegally detained na siya. Illegally detained. Ang pamilya niya, ngayon lang araw tumakas. Kasi pinapalibutan na. Matapos magsalita ni Saldico na totoo yung sinabi ni Gutesa. Si Paul Estrada at yung asawa nabugbog dahil gusto na mag-witness. Ngayon dinala ng Chile. Ang sabi ng babae, meron daw mga katungkulan yung mga nagbabantay. Ang sabi pa nga, NBI. Paano kung lalabas kung ganito ang sitwasyon? Na ang mismong kalaban mo, ang puwersa ng armado ng estado ng gobyerno. Hindi ko sinasabi mas mga pulis. Sigurado ko mga pulis galit na rin sa nangyaring nakawan. Pero may mga ilang sangay o individual na gamit sila para patahimikin at kitilin itong ganitong pagsasalita sa katotohanan. Lumabas ang video ni Saldico. Ano sabi? Ano sabi nila? AI yan. Ano? Sasagain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganon, yung accountability ay hindi natin may pipilit. AI ba yun? Yung AI walang anino. Nakikita ko yung anino ni Saldico. Ngayong kahapon, dahil nakita nila yung paglalahad, yung video recording ni Saldico, na sinasabi nila. From Manila, there have been several protests in the capital Manila, Barnaby, in the past few weeks, and they're growing. What's sparking them? Since President Ferdinand Marcos Jr. took office in 2022, and this corruption scheme allegedly dates back more than 20 years. So in peso terms, we're talking trillions, an insane amount of money. In congressional hearings, construction firms have testified that budgets for each project, most of them actually go to kickbacks, around 70%, and divided among politicians, construction firms, and officials of the Public Works Department. And then around a quarter goes to actual construction. But worse, there are projects that are on paper already complete, but when visited, they're non-existent. And this has been proven by site visits by the President himself. So the numbers are definitely growing as people are learning